Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga angkang naging pundasyon ng isla. Walang eksaktong taon. Isla ng Panay. Ang ibabahagi kong kasaysayan ay isa sa mga tagong maragtas ng kasaysayan ng Isla ng Panay at maraming parte ng Kabisayaan. Umukit ito ng takot at paniniwala sa isipan ng mga sinaunang Filipino na naninirahan sa bahaging yon ng bansa. Iikot ang kwento natin sa dalawang angkan na nagbabanggaan: ang mga mangangaway at ang mga mambabarang. Mula sa dalawang angkan ay nabuo ang isang ipinagbabawal na pagmamahalan na siyang naging dahilan upang isilang ang isang sanggol. Sanggol na sa huli ay nagbuklod sa dalawang angkan. Nagsimula ang lahat ng ito nang nagmahalan ang dalawang tao mula sa magkabilang panig: si Lihan at si Arom. Si Lihan ang anak ng pinuno ng mga mangangaway, at si Arom naman ang pinuno ng mga mambabarang. Itinago nila ang pagmamahalan sa kadahilanang maaaring ipapaslang ng kanyang ama si Lihan dahil nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Pinili ni Lihan ang lisanin ang kandili ng kanyang ama at manirahan sa malayong lugar kasama ang pinuno ng mga mambabarang. Naging mapayapa naman ang pagsasama nilang dalawa. Hanggang sa dumating ang araw ng pagsilang ni Lihan. Nagsilang siya ng isang malusog na lalaking sanggol. Kapwa alam ng dalawa na manganganib ang buhay ng bata kapag nalaman ito ng kani-kanilang angkan. Dahil hindi dapat magsama ang dugo ng isang mangangaway at dugo ng isang mambabarang. Sa kadahilanang isa itong malaking kahihiyan sa kani-kanilang mga pamunuan. Ilang buwan matapos isilang ni Lihan ang bata, pinangalanan niya itong Kilat, na ang ibig sabihin ay kidlat. Kaagad ipinasa ni Arom ang kanyang kakayahan sa bata sa pamamagitan ng isang ritual. Bagaman tutol si Lihan sa gagawin ni Arom, minabuti niyang pakinggan ang paliwanag ng kanyang kabiyak. Balang araw manganganib ang buhay ng ating anak Lihan, at ang tanging makakapagligtas sa kanya ay ang kakayahan na ipamamana ko. Kaya naway sana unawain mo ang naging hakbangin ko para sa ating anak. Pagpapaliwanag ni Arom sa kanyang asawa. Nauunawaan ko, Arom. Sige na, pumapayag na ako sa nais mong gawin. Tugon ni Lihan. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, natunto na sila ng mga kawal ng ama ni Lihan. Isang gabi, habang naghahapunan ang mag-asawa, nilusob ng mga mandirigma ang kubong tahanan ng dalawa. Lihan, itakas mo ang anak natin. Umalis na kayo dito habang may oras pa. Wika ni Arom sa kanyang asawa at niyakap niya ito ng mahigpit. Kaagad sinalubong ni Arom ang mga mandirigmang tumutugis sa kanila. Si Lihan naman, bagamat labag sa kalooban niya, ay pinili niyang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Kaso nga lang, sa kasamaang palad, tinamaan siya ng isang palasong may lason. Dahilan para manghina ang kanyang katawan. Pumasok si Lihan sa isang yungib na pinamamahayan ng mga bubuyog. Inilapag niya ang sanggol na si Kilat
sa isang malapad na bato. Anak, hindi na ako magtatagal. Patawarin mo kami ng iyong ama. Hindi ka man lang namin nabigyan ng isang magandang buhay. At hindi namin naipakita sa iyo ang isang magandang mundo. Wika ni Lian sa kanyang anak. Sa huling nalalabing lakas, inilipat niya ang kanyang kakayahan kay Kilat. Ang kapangyarihan ng isang mangangaway. Naglagay din siya ng mga harang sa paligid ng sanggol. 2 makamandag na ahas at inutusan din ni Lian ang mga bubuyog upang paligiran ang kinaroroonan ng sanggol. Nang bumagsak na siya sa lupa, humingi siya ng patnubay sa mga diwata. Naway gabayan nila ang sanggol upang mapalaki ng tama. At pagdating ng panahon, siya nawa ang maging daan upang magbuklod ang 2 angkan. Parehong pumanaw ang mag-asawa ng walang pagsisisi sa kadahilanang naipasa nila ang kanilang kapangyarihan sa kanilang anak. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Nakita ng isang raha ang sanggol at inuwi niya ito sa kanyang pamunuan. Laking pagtataka ng mga nasasakupan ng raha dahil meron siyang kalong-kalong na sanggol. Inabot niya ang sanggol sa mga babaylan at ibiniling alagaan. Pinangalanan ng raha ang sanggol bilang Salbog. Pagkalipas ng maraming taon, lumaking malusog ang pangangatawan ng bata. Ngunit taglay nito ang kapilyuhang wala sa iba. Maging sa raha ay hindi natatakot si Salbog. Isang araw, may nagsumbong sa raha sa kabalbalang ginawa ni Salbog. Pinakawalan daw nito ang mga alagang hayop ng matandang lalaki. At ang pinakamalala, ginapos niya pa ito sa isang puno. Salbog, bakit mo namang ginawa yung bagay na yon? Bakit mo pinakawalan ang mga alagang itik ng matandang ito? Tanong ng raha. Kasi po, pinahihirapan niya yung mga itik eh. Kinukuha niya po yung itlog. Tapos minsan kinakatay niya pa. Tapos kinukulong pa niya. Hindi po ba kalupitan yun, raha? Pangangatwiran ni Salbog. Sinapo na lamang ng raha ang kanyang ulo dahil wala siyang maisagot sa bata. Bagamat merong kapilyuhan at katigasan ng ulo si Salbog, makikita sa kanya ang malasakit sa mga kayupan. Mali nga lang ang kanyang pag-unawa dahil bata pa ito. Habang lumalaki ang batang mangangaway, unti-unting lumalabas ang kanyang kapangyarihan. Isa na dito ang kakayahan niyang tumawag ng mga insekto na minana niya sa kanyang ama. Paminsan habang naglalaro si Salbog, nilapitan siya ng ilang kabataang higit pa ang gulang sa kanya. Inagaw nila ang laruan ni Salbog. Sa galit ni Salbog ay sinuntok niya ang isa sa mga kabataang umagaw ng kanyang laruan. At dahil dito, pinagtulungan siya ng mga ito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagdatingan ang mga kumpol ng bubuyog at pinagkakagat ang mga batang nananakit sa kanya. Puro pantal at maga ang mga mukha ng mga batang yon. At dahil sa pangyayari, kinatakutan si Salbog ng mga kaedad niya, maging ng ibang mga mamamayan. Dahil dito ay nilayuan siya ng mga tao, at ang tanging mga kumakausap sa kanya ay ang babaylang nag-aalaga at ang raha na kumupkup sa kanya.
itinuring siyang anak ng mga ito. Hanggang sa dumating na ang panahon na nasa tamang gulang na si Salpok. Mas hinasa pa ang kanyang kakayahan ng mga babaylang nagpalaki sa kanya, lalong-lalo na sa panggagamot at pagpaslang sa mga masasamang elemento na kadalasan ay nanggagambala sa mga tao. Naging tampulan din ng mga taong nagnanais gumaling ang presensya ni Salpok. Likas sa kanyang kakayahan na matukoy ang karamdaman ng mga ito. Kaya naman magmula ng araw na yon, naging malapit na uli si Salbog sa mga mamamayan. Bagamat alam niya ang raha ang nagpalaki sa kanya, madalas niya pa ring itanong sa mga ito kung sino ba ang tunay niyang mga magulang at saan nagmula ang taglay niyang kakayahan. Dahil sa mga katanungan na ito, nagdesisyon si Salbog na lisanin ang kandili ng raha upang hanapin ang kanyang sarili. Raha, kung inyo pong mamarapatin, nais ko po sanang maglakbay upang hanapin ang aking sarili at matukoy ang aking pinagmulan. Kung inyo pong pahihintulutan, Raha. Pagpapaalam ni Salbog sa raha. At dahil nauunawaan ng raha ang nais niyang gawin, pinayagan niya si Salbog. Ang unang tinungo ni Salbog ay ang lugar kung saan siya natagpuan ng raha. Sa isang yungib sa loob ng kagubatan, dito niya hinanap ang mga kasagutan. Hanggang sa napadpad siya sa isang maliit na pamayanan. Naisip niyang manatili doon sa lugar at baka sakaling makahanap siya ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Pagdating niya sa loob ng pamayanan, kaagad siyang sinalubong ng mga taong bayan. Tinatanong kung ano ang kanyang kailangan at kung ano ang kanyang hinahanap. Ngunit hindi tumugon si Salbog at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng pamayanan kung saan marami ang nakaratay. Ang hinala ni Salbog, isang bahay pagamutan ang kinaroroonan niya. Habang nagmamasid ay biglang may lumapit sa kanyang isang matandang lalaki. Matagal na silang naghihirap, Ginoo. Sinalanta kami ng isang salot. Mga mapanirang mga kulisap na nagdodolot ng sakit. Wika ng matandang lalaki. Kayo po ba ay babaylan ng pamayanang ito? Tanong ni Salbog. Umiling ang matanda at nagwika ng, Wala na kaming mga babaylan sa bayang ito. Nagsipag bitiw na sila sa tungkulin dahil hindi nila kayang gamutin ang karamdamang ito. Tugon ng matanda. At dahil maawain si Salbog, napagpasyahan niyang tumulong doon sa lugar. Nilapitan niya ang mga may sakit at isa-isang tinignan ang kalagayan. Habang ginagawa yun ni Salbog, pinagtitinginan siya ng mga tao sa paligid. At nang mapansin niya ito, kaagad siyang nag-utos na maghanda ng ilang mga halamang gamot at magpakulo ng tubig para mahugasan ang mga sugat sa balat ng mga may sakit. Hinanap din ni Salbog ang pinuno ng pamayanan ng lugar. Itinuro sa kanya ang isang lalaking nakaupo sa isang sulok. Kaagad niya itong nilapitan. Ikaw ba ang pinuno ng bayang ito? Tanong ni Salbog doon sa lalaki. Tumingin lamang ito sa kanya at nagsalita. Oo, ako ang pinuno ng pamayanan. At sino ka naman? Wika nito kasabay ng pagtayo.
Ako po si Salbog. Isa po akong manggagamot. Nais ko po sanang tumulong kung inyo po akong pahihintulutan. Tugon ni Salbog doon sa raha. Sige, pero sasabihin ko sa iyo. Sumuko na halos lahat ng babaylan sa bayang ito dahil hindi nila matukoy ang pinagmulan ng sakit ng mga mamamayan ko. Pero titignan ko ang kakayahan mo. Wika ng raha. Kaagad tumungo si Salbog pabalik sa bahay ng mga may sakit. Ipinag-utos niya sa lahat na hugasang mabuti ang katawan ng mga ito. Matapos mahugasan ang katawan ng mga may sakit, kaagad nagsagawa ng ritual si Salbog. Marami ang nanonood at nagtaka ang mga ito dahil noon pa lamang nila nakita ang ganitong uri ng ritual. Matapos magritual ni Salbog, tumayo siya at nagpalabas ng mga insekto mula sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ng tao dahil gumagapang ito sa katawan ng mga may sakit. At nang pagmasdan nila ito ng mabuti, nakita nilang may kung anong parang maliliit na uod ang kinakain ng mga insekto na alaga ni Salbog. Binabarang ang mga tao na ito. Sinasalakay kayo ng mga mangbabarang. Ito ay paraan nila upang manakop ng ibang bayan. Wika ni Salbog. Napatingin si Salbog sa pinuno ng bayan at halatang wala itong kaalam-alam sa mga kaganapan. Lumipas pa ang ilang mga araw. Gumaling na ang lahat ng may sakit sa bayan. Karamihan sa kanila ay mga mandirigma. Ginoong pinuno, ang inyong bayan ay nahaharap sa isang suliranin na kapag hindi nyo kaagad tinugunan ay maaaring ikapahamak ng karamihan sa inyong mga mamamayan. Wika ni Salbog sa pinuno ng bayan. Kung ganon, ano ang maimumungkahi mo? Tanong ng raha kay Salbog. Handa akong tumulong sa pagtugis ng mga kaaway mo. Ngunit kailangan mo ding maging handa sa mga darating pang pananalakay ng mga mambabarang sa bayang ito. Tugon ni Salbog. Kaagad namang sumunod ang pinuno kay Salbog. Nilagyan ni Salbog ng proteksyon ang buong bayan gamit ng kanyang kaalaman sa pagiging mangangaway. Labis na namangha ang lahat ng tagaroon sa ipinakita ng binata. Hindi nila lubos na inaakala na napakahusay pala ni Salbog sa ganitong larangan. Dahil kung titignan mo si Salbog, ay siya yung tipo ng tao na parang hindi gagawa ng mabuti sa kapwa. Sinimula ni Salbog ang pagtugis sa mga mambabarang. Ang ipinagtataka ng lahat, nakaupo lang si Salbog sa isang bato habang nakapikit ang kanyang mga mata. At dahil napansin ito ng pinuno ng bayan, kaagad nitong tinanong si Salbog. Ang akala ko ba ay tutugisin mo ang mga mambabarang? Ano't nakaupo ka lamang dyan? Wika ng raha na mahahalatang galit na. Huwag po kayong mabahala, Ginoong Pinuno, dahil ginagawa ko naman ang aking tungkulin. Tumingin ka sa paligid mo. Wika ni Salbog habang nakapikit ang kanyang mga mata. Inikot ng pinuno ang kanyang tingin sa paligid. Nakita niya ang napakaraming bubuyog na pabalik-balik kay Salbog. Sa pagkalap ng ulat sa paligid, talagang maaasahan ang mga bubuyog. Ihanda mo ang mga kawal mo. Dahil bukas paglubog ng araw, sasalakay tayo sa pinagkukutaan ng mga mambabarang.
Nang mabuo ang plano, kaagad nilang tinungo ang kinaroroonan ng mga mambabarang na sumalot doon sa bayan. Pagkarating nila sa lugar ay nanatili sila sa isang bahagi na malayo sa kuta. Binigyan ni Salbog ng panuto ang mga kasama niyang mandirigma. Hindi tayo maaaring lumapit doon sa lugar dahil malalaman nila kaagad ang pakay natin. Dumito lang kayo. Ako na ang magmamatsyag sa loob ng bayan. Wika ni Salbog. Kaagad siyang lumisan at pumasok sa kuta ng mga kalaban. Gamit ng kanyang sabulag, matagumpay niyang napasok ang kuta ng kalaban. Kaagad siyang naupo sa isang bahagi habang tahimik na nagmamatsyag. Pinakikiramdaman niya ang bawat kilos ng kanyang mga makakaharap sa labanan. At nang makita niya na panatag ang mga ito na walang sasalakay sa kanila, naghanda na si Salbog. Naglagay siya ng mga dasal at patibong sa bawat sulok ng bayan. Matapos niyang gawin ang lahat ng ito, kaagad siyang lumabas at tumungo pabalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kasamahan. Inilahad ni Salbog ang lahat ng nalaman niya mula sa loob. Nagbigay din siya ng panuto sa gagawin nilang pagsalakay. Ang mga kalaban natin ay may mga kapangyarihang kung tawagin ay pamaham. Isa itong uri ng ritual na gumagamit ng mga insekto sa pagsalakay, na kung saan pumapasok ang mga insekto sa katawan ng tao. Mapanganib ang kakayahang ito, ngunit matagal bago nila mapagana ang dasal. Paliwanag ni Salbog. Ginoo, ano ang kailangan naming gawin para maiwasan ang bagay na yan? Tanong ng isang kawal. Gugulatin natin sila. Sasalakay tayo mula sa malayo gamit ang mga palasong may apoy. Sa gayon, hindi nila mapaghahandaan ang ating mga hakbang. Tandaan nyo, ang pinakamabilis na oras para maisagawa ang ritual ay 2 minuto. Sa makatuwid, kailangan nyong mapatay ang lahat ng mga makikita nyo bago pa man kayo ang mapatay nila. Tugon ni Salbog doon sa kawal. Halatang walang kaalam-alam ang mga ito sa pinagsasabi ni Salbog. Kaya naman ipinakita ni Salbog sa kanila ang maaaring gawin ng ritual ng pamaham sa pamamagitan ng isang usa. Nakikita nyo ba yung usang yon? Wika ni Salbog, sabay turo sa isang usa hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nag-usal si Salbog sa kanyang palad. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa lupa. Ilang segundo lang, biglang nabuwal ang usa sa may lupa. Inutusan niya ang kanyang mga kasamahan upang kunin ang usa. Nang makuha nila ito, pinahiwa niya ang tiyan ng usa. Laking gulat ng lahat nang sumambulat sa kanila ang napakaraming insekto na kumakain sa laman ng hayop. Karamihan dito ay mga alupihan. Yan ang lakas ng pamaham. Yan ang kaya niyang gawin sa isang tao. Kaya kung ayaw niyong matulad sa usa na yan, sundin niyo ang sinasabi ko. Wika ni Salbog sa kanyang mga kasamahan. Inantay nila ang pagkagat ng dilim upang makakilos sila ng hindi nakikita. Kaso nga lang, ang ipinagtataka ng mga kasamahan ni Salbog ay kung saan sila kukuha ng apoy. Wala rin silang dalang mga sulo. Ang ibinigay lang ni Salbog sa kanila ay tela na merong mga nakaukit na dasal.
Inutusan niya ang mga kasamahan na itali ito sa dulo ng mga palaso. Sabay-sabay itong papakawalan sa bubungan ng mga kalaban. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating na ang takdang oras. Sinimulan na ni Salbog ang pagsalakay. Gusto kong punteryahin nyo ang mga bubong ng bahay. Ihanda ang mga pana! Sa isang hudyat ni Salbog, nagliparan ang mga palaso sa kalangitan. Nagulat ang mga mandirigma dahil sa kalagitnaan ng pagpapakawala doon sa mga palaso. Biglang nagliyab ang dulo nito. Lahat sila ay napatingin kay Salbog. Ano pang iniintay nyo? Sumugod na kayo! Kaagad nagtakbuhan ang mga mandirigma kasama si Salbog. Wala nilang kahirap-hirap na napasok yung bayan. Pagkarating ni Salbog doon sa loob, kaagad niyang itinusok sa lupa ang hawak niyang tungkod, dahilan upang gumana ang kanyang mga patibong na inilagay nung pumasok siyang mag-isa doon sa lugar. Nagsiliparan sa paligid ang mga paniking sumisipsip ng dugo. Isa-isang pinagkakagat ang mga mambabarang, dahilan upang hindi sila makakilos. Lahat ng mga kasamahan ni Salbog ay walang awang pinatay ang mga mambabarang. Matapos nilang sakupin ang buong kuta, kaagad silang lumisan doon sa lugar. Dala-dala ang ulo ng pinuno ng mga mambabarang. Isang kamanghamangang kakayahan ang taglay ni Salbog, Ginoong Pinuno. Nagpapasalamat po ako nakakampi natin siya. Dahil talagang nakakatakot makalaban ng tao na ito. Wika ng isa sa mga mandirigma. Maraming salamat sa tulong mo, Salbog. Napatunayan mo sa akin na karapat dapat kang mapabilang sa bayang ito. Kaya dumito ka, Salbog, hanggat nais mo. Wika ng pinuno. Paumanhin, Pinuno. Ngunit hindi din ako magtatagal sa iyong baryo. May mga bagay ako na dapat isaalang-alang. At isa pa, hinahanap ko din ang aking sarili. Ngunit hayaan nyo. Babalik ako sa bayan nyo sa oras na mahanap ko ang mga dapat kong hanapin. Sa ngayon, Pinuno, paalam na muna. Wika ni Salbog at kaagad na siyang naglakad palabas ng bayan. Naglakbay si Salbog patungo sa malayong bahagi ng Kabisayaan. Sa paglalakbay na ito ay napakarami niyang nakasalamuha. Isa na dito ang pangkat ng mga katutubong lumad. Nung una ay hindi pinapasok si Salbog sa kanilang bayan. Dahil likas sa mga lumad ang walang tiwala sa mga dayuhang kanilang nakakasalamuha. Kaso nga lang, isang pangyayari ang nagpabago ng sitwasyon. Sinalakay ng mga pirata ang bayan ng lumad. Habang natutulog na ang lahat doon sa bayan, pumasok ang mga pirata. Ngunit hindi alam ng mga pirata na meron palang nagbabantay sa mga lumad. Si Salbog noon ay nasa itaas ng puno. Bumaba siya dito na siyang ikinagulat ng mga pirata. At saan naman ang punta nyo? Tanong ni Salbog. Hulihin siya! Wika ng isang pirata. Kaso nga lang, nang akmang huhulihin nila si Salbog, nagbago ang itsura ni Salbog. Bigla siyang naging kumpol ng mga makamandag na insekto. Isa-isang kinagat ang mga pirata, dahilan upang lumikha sila ng ingay na siyang ikinagising ng mga lumad. Kitang-kita nila si Salbog na nakatayo sa isang sulok,
at pinaglalaroan ang mga pirata gamit ang kanyang kapangyarihan. Dito napagtanto ng mga lumad na isang makapangyarihang tao si Salbog. Binansagan siya ng mga lumad na diwata ng lupa. Dahil sa kaganapan na yon ay pinatuloy nila si Salbog sa kanilang bayan. Habang naroon si Salbog ay tinuruan niya sa panggagamot ang mga lumad gamit ng mga halamang gamot sa paligid. Maging ang paggawa ng mga lason na maaaring gamitin sa pakikipaglaban at pangangaso ay itinuro niya din. Kinagiliwan siya ng mga pinuno ng bayan dahilan upang manatili siya ng matagal sa lugar na yon. Kakaiba ang iyong angking kakayahan, binata. Sabihin mo sa akin, saang angkan ka nagmula? Tanong ng isa sa mga punong nakakatanda ng mga lumad. Sa totoo lang, tandang ugsad, hindi ko talaga alam kung ano ang pinagmulan ko. Dahil ayon sa kumupkup sa akin, natagpuan lamang ako sa isang yungib na napapaligiran ng mga makakamandag na ahas. Wika ni Salbog. Ayon sa pananaliksik ko, ang mga ipinakita mong kakayahan ay nabibilang sa mga kakayahan ng mga ngaway. Ngunit ang paggamit mo ng mga insekto ay sa mga mambabarang. At hindi lang basta mambabarang. Ang hinuha ko, isa kang anak ng mataas na uri ng mambabarang. Wika ng isa pang nakakatanda. Ito nga po ang tanong sa isipan ko. Hinahanap ko ang mga kasagutan kung kaya ako'y naglalakbay. At umaasa ko na mahanap ko ang mga kasagutang ito. At kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit ako isinilang sa mundong to. Woo! Ayos mga idolo. Mga kaninuno, dahil ito ang first episode ng Salbog, medyo hinabaan ko yung video natin dahil maraming nag-iintay. Pero konting opinion ko para sa istorya na to. Sobra kong nagustuhan yung setup ng storya ng Salbog kasi nababalik tanaw natin yung nakaraan. At isa pa dito mga kaninuno, si Salbog kasi, isa siyang tao na hinahanap niya ang kanyang katauhan. Kaya habang umuusad yung istorya, nagkakaroon siya ng mga kaalaman patungkol sa kanyang tunay na katayuan. Ang gandang subaybayan ng ganitong kwento mga kaninuno kasi nakikita natin yung development ng character sa bawat tao na nakakasalamuha niya. Marami siyang bagay na natututunan, marami siyang bagay na natutuklasan sa kanyang sarili. Kaya naman, nakakapanabik kung ano pa ang mangyayari sa mga susunod na episodes ng Salbog. Muli, gusto kong pasalamatan si Ang Pinuno, ang kapatid ko na si Ang Pinuno, para sa mga hindi nakakaalam, sa pagbigay sa akin ng istorya na ito. Isang karangalan na maibahagi ko ang kwento na ito sa Ang Ninuno Channel. Maraming salamat din kay JR na siyang nagsulat ng ating kwento. Pwede kayong mag-subscribe sa channel niya na Lihim na Aral kung meron kayong katanungan patungkol sa mga espiritual na bagay. JR, comment ka sa video natin para makita nila ang iyong channel. Muli mga kaninuno, marami pang kaabang-abang na pangyayari ang mangyayari kay Salbog. Iba't ibang tao ang kanyang makakasalamuha at iba't ibang lakas ang kanyang matututunan. At syempre mga idolo, hindi mawawala ang ating katanungan para sa video na ito. Ang tanong, sino ang nanay at tatay ni Salbog at ano ang kanilang katangian? Yun lamang. Kayo nang bahalang sumagot mga kaninuno. Kita-kits uli bukas ng umaga para sa susunod na episode ng Salbog. Paalam. Bye!